So, iyon na po natin. Wow! Ito naman po ay yung kanyang turn. Pag in-off po natin yan, hindi na po yan iikot. I-stop po yan. Then kapag in-on po natin, yan po ay iikot din po siya. Guys, kung meron kayo ng ganitong klase ng fan na hindi na gumagana dyan sa inyong mga bahay, ito po yung klase ng fan na solar type na nabibili at nauuso po sa online. Huwag nyo pong itatapon guys, ito po ay hindi pa po basura, ito po ay napapakinabangan. Dahil ang motor po nito sa loob guys ay 12 volts, pwede nyo po itong irekta doon po sa mga 12 volts na battery o doon po sa mga naka-solar setup na 12 volts po yung ginagamit. Mas tipid po yun kasi hindi na po kailangan ng inverter, pwede nyo po itong irekta kahit po doon sa mga battery ng motor, kayang-kaya po nito. Ito po ay nakita ko na lamang po na tinapon, kaya po dinampot ko po. Actually nakaganito na po ang tatlong ginagawa. Simula po nang discover ko na 12 volts po yung kanyang motor at pwede po mapakinabangan, ay lagi ko pong kinukuha sa mga basurahan at pangatlo na po ito. Kaya po ganito po yung itsura niya kadumi. Kung mapapansin nyo, at lilinisan pa po natin guys bago natin bubuksan at ipapakita rin natin sa inyo yung laman nito. Ngayon guys, tapos na po natin siyang buksan at ito po yung laman na makikita nyo po sa loob. Doon po sa kanyang itaas na parte. So meron po tayo dyan dalawang DC motor 12 volts. Ito po yung isa, ito po yung medyo malaki-laki. Ito po yung motor na nakakunik po o kung saan po nakakabit yung kanya pong ilisi na nagbibigay po ng hangin sa atin. Ito naman pong maliit na motor sa likod, ito naman po yung nagpapaturn, yung gumaganon po yung ating electric fan. Hindi po siya katulad ng ibang electric fan na pull type at saka push type po yung nagpapaikot po ng electric fan. Sa kanya po ay motor type. And then sa ilalim dito naman po nakalagay yung kanyang mga board. Ito po yung mga board na sira na. Kaya po wag niyo pong itatapon yung itong klaseng fan kasi ito lamang po yung nasisira at saka yung battery. Pero yung motor po hindi po yan basta-basta nasisira. Ngayon makikita nyo po dito sa ilalim, meron po ito siyang wire na tatlo. Ito po yung wire na tatlo nakakunik po doon sa dalawang DC motor. Ito po yung puputulin natin at dadirect natin sa ating battery o sa ating 12 volts power supply. Makikita nyo po meron po tayong tatlong kulay. Puputulin din lang po natin yan at saka idadirect. Ngayon kung gusto po natin siyang magkaroon po ng na-adjust po natin yung speed, maglagay lamang po tayo ng DC motor potentiometer para po na-adjust po natin yung bilis. Andyan po yan, ang dami po yan dyan sa online. Mura lang po, hindi ito po umabot ng 50. And then, yung kakabitan po natin nito ay yung kulay itim at saka kulay pula kasi ito po yung sa main motor. Ito po kasi yung purpose po nito ay para po pabilisin at pahinain po yung kanyang ikot. Samantala guys, yung kulay dilaw naman, ito po yung sa kanyang dynamo na maliit na nagpapaturn. Ito po ay hindi po natin idadaan sa potentiometer o doon po sa ating voltmeter para bumilis at humina yung fan para hindi po siya mapiktan. Ito po idadirect po natin ito sa 12 volts na battery. Ngayon, itong kulay itim po, ito po yung main line negative nila. Gagawan po natin ng sariling negative line yung maliit na motor. Ipapakita rin po natin yan actual mamaya. At kakabitan po natin siya ng switch. Ito po yung kakabit natin. Dito ko po siya ikakabit yung USB port. So, dyan ko po siya kinabit. Ikakabit yung on-off. Para po kapag gusto po nating umiikot, ay pindutin po natin ito at i-off. Ganun din po yun. So yun guys, magwa-wirings na po tayo. Pero bago po tayo mag-wirings, ikakabit po muna natin yung mga ulo. At yun guys, salpak na natin yung ulo para mamaya wirings na naman po tayo. At tapos puputulin na rin po natin yung tatlong wire na ida-direct po natin sa ating battery. At ngayon guys, kinabit ko muna siya yung ilisi para actual po natin matesting yung wirings bago tayo mag-final wirings po sa kanya. So nilagay ko na rin po yung screen para pag umikot po ito ay iwas na rin po tayo sa delikado o pwede mangyari. So ngayon, ito na po yung pinaka final wire niya guys. So itong kulay pula na dalawa, itong malalaki, ayan, ito po yung sa on off na ikakabit po natin mamaya. Ito po yung tatlo, yung kulay itim, dilaw, tsaka pula. Yun po yung main wire ng dalawang dinamo. So ngayon, ititest natin bago tayo mag final wiring. So meron tayo dito guys, wire galing sa ating battery na 12 volts. So ito yung ating ginamit. So nag-tap na lang tayo ng wire na mahaba kasi malayo po yung ating solar setup. So ito, makikita nyo po dyan, 12 volts po yung ating gagamitin.
So ayan po yung ating kasalukuyang battery point kasi gabi na. So 11.8. Pero okay pa yan guys, kaya pa yan. Ngayon guys, meron ditong tatlong kulay na wire. Yung kulay itim, kulay dilaw at saka kulay pula. Yung kulay pula guys, ito yung main positive nung ating motor na dalawa. So siya po yung main positive. Itong kulay black ay positive nung nakakabit sa LC, yung main dynamo. At itong negative, ito naman yung sa maliit na dynamo, yung kulay dilaw sa turn. Ngayon, ititest natin dito sa ating supply. Una natin papaikutin, ikukulik muna natin itong main supply. So, sa kulay red, positive. Ito po ay positive na po ng dalawang dinamo yung nakakunik dito guys ha. Dalawang dinamo na po yung nakakunik. Ngayon, ikukunik natin siya dito. Itong negative, ikukunik natin dito sa kulay itim. So, makikita nyo, iikot yung ilisi guys. So ayan, kung narinig nyo siguro yung ugong masyadong malakas kasi wala pa tayong nakakabit na ganito na para kontrolin yung kanyang speed at saka sobrang lakas ng hangin. So nakasagad po yan. Itong kulay dilaw naman guys, ito yung negative nung maliit na dynamo para mag-turn yung ating fan. So pag kinunik natin yan, iikot-ikot yan. So ayan po yan yung kulay dilaw. Ngayon pag pinagsabay po natin itong kulay itim at kulay dilaw, iikot po yan habang malakas din po yung hangin. So ayan guys yung mangyayari. Ngayon magkakabit na tayo ng controller ng kanyang lakas, and then yung on off po ilalagay na rin po natin. So ngayon naman guys ay gagawin na natin yung final wirings po natin. Siyempre una po itong pinaka main supply natin, yung manggagaling po sa battery, ay ikukunik po natin dito sa ating DC motor controller. Wag po kayo malilito dito guys, hindi naman po kayo malilito kasi meron po yung nakalagay po dyan kung saan po yung mula sa battery, ito pong letter V, at itong letter M naman po, yan po ibig sabihin po niyan, yan po yung papunta sa ating motor. Yan, ito po yung ating main supply, positive and negative. Sa negative po, meron po tayong wire na nilabas dito, kumbaga naka-jumper po, kasi ito po yung papunta natin sa dilaw. Doon po sa kanyang dynamo para sa turn. So, dinadirect ko po kasi yon para hindi po siya dumaan sa potentiometer. Kaya yung negative po ng kulay dilaw na wire, ay i-direct po natin mula sa battery supply. Kaya po meron tayo dito. Kasi kapag dinaan ko po siya dito, pwede naman po siya dito rin idaan. Yun nga lang, kapag dito po nakunik yung motor ng turn, kapag hinihinaan po natin yung hangin, bumabagal din po yung ikot. Ang gusto po sa mangyari, kahit humihina yung hangin at bumibilis, maintain lang po yung ikot kapag gusto po natin siya ipa-turn. So ngayon, iipit na po natin siya dito guys. Ngayon, itatry po natin siyang tingnan kung kung gumagana po yung ating wirings, kasi makikita po natin yan kung gumagana po yung ating wirings, ay may ilaw po yan siya na indicator kung siya ay naka-on o naka-off. So ito guys yung ating supply mula sa battery, yung maliit na wire, i-connect natin dito. So positive to positive and negative to negative. So wala pa po tayo nakakonect na motor, pero titest po na natin kung tama yung wirings natin sa DC motor controller natin, kung tama ba siya. So ngayon, i-on natin. So ayan guys yung ibig sabihin na tama po yung ating wirings. Pag umiilaw po ng kulay pula, ibig sabihin nagsusupply na po yan ng kuryente papunta sa motor. Pero wala pa po tayong wire para po sa motor. Ngayon lalagyan na po natin ng wire para sa motor. Ngayon ito na po yun yung pinaka final po nating wirings. So ang kulay itim, ang negative ng main dynamo at kulay itim. Yun po muna yung gagalawin. Pag muna natin, pabayaan mo natin yung kulay dilaw kasi dito po yung naka-prepare sa jumper. Iipit lang po natin yan. Yan naman po yung ikukunik natin guys dito sa positive ng motor. Ito po may letter M. So pasensya na po kung hindi ko na malapit yung camera. So tusok lang po natin dyan. Hindi naman po kayo dito malilito pag naandyan po sa inyo kasi may indicator naman po yan. Medyo matigas kasi yung isang wire guys.
And then, higpitan po natin para kumapit na yung wire. And then, yung yung negative ng main dynamo, i-connect na po natin sa negative output ng ating DC motor. Make sure guys na hindi mahuhugot. Tapos ngayon, try na natin yung sa motor. So, ito po yung main, yung nakakonect po sa kanyang ilise, kung iikot nga ba at gagana dito sa atin. So, papakita natin. Katalikod na lang kasi magipit na sa camera. So, i-adjust po natin. So, ito na po, gagana na po yan. Lagyan po natin ng supply, yung main supply. Ngayon, i-on po natin, tapos pipihitin. So, kung makikita nyo po, nakailaw na pero po hindi pa po umikot yung motor kasi wala pa po tayong ina-adjust na speed. So, pipitin po natin ito siya para palakasin o pabilisin po yung fan. Iikot na po yan. So, ayan. So, mahina pa lamang po yan. Then, yan po yung kanyang sagad. Kung maririnig nyo po siguro yung ugong masyadong malakas na, then kayo na po yung bahala mag-set kung gano'n nyo po yun gamitin. Kung gano'n nyo po kabilis gamitin, nasa sa inyo na po yan. Ngayon guys, ito naman po yung kulay dilaw yung ating i-connect. So ito po yan. Papatihaya natin siya guys kasi mahirap na siyang dukutin. So, yan. Ito po yung naka-prepare na wire para po sa ating on-off. Ito na po yung switch, nakalagay na po dyan. Then, ilalagay na po natin dito. So, kukunik lamang po natin yung kulay dilaw. Ito, alam naman po natin mag-wirings ng on-off. And then, ito po yung kulay dilaw. Ikukunik po natin siya sa isang wire ng mula po sa ating on-off. And then ito pong isa, ito po yung i-connect natin na dinirect po natin sa power supply. O yung jumper po natin mula po sa negative ng battery papunta po dito. So lagay muna tayo ng tape. At yan po yung ating pinaka final wirings guys. At yan na po yung ating pinaka final wirings guys. Ipapakita natin sa inyo. So ito yung main supply po natin. Ang gagaling sa battery, didiretso po natin sa letter V, positive and negative dito sa ating DC motor controller. Tapos yung kulay pula at kulay itim papunta dun sa dynamo, ikukunik natin dito sa output sa motor. And then yung kulay dilaw na wire ito, ikukunik natin siya sa on-off. Then yung isang wire papunta dito sa main line. Direct po yan sa battery. So I hope po nasundan ninyo. Then after po nung ilalagay na po natin dito yung ating itong motor na controller po natin. At ngayon guys, tapos na po yung ating ginawang DIY na kinonvert po natin ito siya na maging 12 volts. So ito po yung ating supply, ikukunik po natin siya dito sa kanyang main supply kung gagana nga ba ng todo yung ating fan. And yun guys, tapos na po natin, nakunik na po natin. So ito po yung kanyang speed controller, ito naman po yung kanyang turn controller. So yun na po natin. Wow! Ang lakas. And then yung turn po natin habang umiikot. Yan. So pwede po natin siya ditong adjustin kung ano po yung bilis na gusto po natin. Depende po sa kaya ng inyong battery. Then ito naman po ay yung kanyang turn. Pag in-off po natin yan, hindi na po yan iikot. I-stop po yan. Then kapag in-on po natin, yan po ay iikot din po siya. So angas, diba? Ngayon harap natin siya dito. Yun, saktong sakto guys. Ayos.